Welcome back! Ngayon, ang atin namang pag-aaralan ay civics, okay? The topic is kapaligiran ng aking komunidad. So, tunay na maraming pagbabago ang nagaganap sa kapaligiran or komunidad. Dati, ang daan sa komunidad ay lubak-lubak, parang ganito, at maputik kung tag-ulan. Ngayon, sementado na at konkreto ang mga daanan. So dati noon, before, ganito siya, lubak-lubak, tapos pag mainit yung panahon, magalbok siya, ang daming dust. Pag naman maulan, super puputik siya kapag pumapasok ka at naglalakad. Hay nako, madudumihan ang inyong sapatos. Pero now, ngayon, look, cemented na at concrete na. Next, noon din, ang bahay ay yari lamang sa nipa at kawayan. Pero ngayon, eto na, konkreto na rin, sementado na ang mga bahay. Dumami ang mga gusali, ang mga building, okay? At iba pang struktura, mga bridges, sa bayan at lungsod. Dumami rin ang mga pamilihan, yung mga market, dumami rin ang schools, marami rin nagpa-build ng mga schools, marami rin nag-build ng mga pagawaan, okay, factory, at iba pang istruktura ng komunidad. Ang mga ito ay bunga ng pag-unlad, okay, ng isang komunidad. So dahil sa patuloy na pagpapaunlad ng mga tao sa kanilang komunidad, ang mga anyong lupa at ang anyong tubig ay nagbabago rin. Dahil sa paglaki ng populasyon, dumami yung mga tao, yung mga kapatagan, yung dati ay mga ang nakatanim ay dito dati sa nasaan ang flat dito. Yung dati ay palayan, ngayon puro housing na. Dati puro medyo lubak-lubak yung bundok siya, ngayon puro mga mall na. So minsan ay nasisira ang ating mga anyong lupa at anyong tubig dahil sa pag-unlad ng ating komunidad. Minsan naman ay nagbabago ito yung ating anyong lupa at anyong tubig dahil sa mga kalamidad katulad ng pagputok ng bulkan, paglindol, paglumindol, magbabago yung shape niya or masisira siya. At ganun din yung pagguho ng lupa or landslide. Pero meron pa ring mga lugar na hanggang ngayon ay ganun pa rin yung hanggang ngayon ay nandyan pa din, makikita pa din natin kung pupuntahan natin or bibisitahin. So, ang mga lugar na ito, unang-una ay ang Chocolate Hills na makikita sa Carmen, Bohol. Saan makikita ang Chocolate Hills? Correct, sa Carmen, Bohol. Kapag tag-ulan, color green siya. Okay? Color green, luntian. Kasi tumutubo yung mga puno. Ngunit kung naman ito ay mainit, nagiging color brown. Kaya tinawag itong Chocolate Hills. Noong October 15, 2013, nagkaroon ng malakas na lindol dito sa Bohol. Kaya yung ibang mga hill dyan ay nasira. Okay? Nabawas. Pero kahit nabawasan yung ganda niya pa rin, makikita nyo pa rin yung kanyang, kahit medyo may pitak na yung iba, yung medyo may, okay, kunyari ito, nung lindol, nasira dito, kahit yung iba ay sira na, pero makikita nyo pa rin na napakaganda ng Chocolate Hills. Taas nga ang kamay kung sino na nakarating sa Chocolate Hills. Ako hindi pa. Sino yung mga nakarating? Wow, very good naman. Okay, next. So ito yung mga lugar na noon hanggang ngayon nandito pa rin. Okay? So isa pa rin dyan ay ang dati, ito
Ang sunod naman nating lugar ay Puerto Galera na makikita sa Oriental Mindoro. Dati naman itong lugar dyan sa Oriental Mindoro, wala lang dati yung mga buildings. And then, ang mga, dahil sa maganda yung dagat, maganda yung buhangin, nagkaroon na ng mga, tinayuan na ng mga resort at hotel. So marami na ring nagbago sa lugar na ito, pero yung kagandahan niya, yung dagat ay nandyan pa rin. Okay? At sinisikap ng mga leader ng Puerto Galera na ma-maintain yung kanilang kagandahan ng kanilang lugar at kalinisan. Okay. Ganun din sa isla ng Boracay. Okay? Makikita ito sa Aklan. Okay? So, ganun din. Dati, simple lang yan dyan. Ang makikita lang dyan ay yung mga katutubo. Pero, ngayon, marami ng hotel, marami ng resort, at maraming pumupuntang tao. Ganon din sa Coron, Palawan. Andito yung dati mga katutubo lamang yung naninirahan. Dala ng pag-unlad ng turismo, nagkaroon na ng pagbabago. Ito yung, hindi pa ako wait! Sino na yung nakarating dito sa Puerto Galera? Taas ang kamay. Okay, si Teacher Bell din nakarating na dyan. Dito sa Boracay, taas ang kamay. Okay, ako din. Pero dito, hindi pa ako nakarating. Sino na nakarating sa Coron, Palawan? Very good. So, napakaganda ng lugar pala ng ito. So, ito yung Coron, Palawan, na hanggang ngayon ay makikita pa rin natin sa lugar na iyan. Okay, nananatili ang kanilang kagandahan. So, kuhanin natin ang ating libro, civics book, and i-open ito sa page 155. Page 155. Okay, sabi dito, lagyan ng check kung ang mga bagay na makikita sa kasalukuyan in present ay ng kapaligiran ng inyong komunidad. Kung makikita pa rin dun sa present nating lugar. Okay? Lagyan naman ng X kung hindi na. Okay? Check if you can still see it and X if not. Okay? Number 1, concrete highway or kalsada, pathway, sementado. Okay? Check. Ngayon ba yan? Or X? Hindi. Noon pa yan. Okay? Next, number 2. Mga bahay na yari sa semento. Okay? Yari siya sa concrete house. Okay? Yari sa cement na house. Ngayon or noon. Kapag ngayon, put ng check. Kapag noon, put ng X. Okay, number 3. Ang mga burol ay pinatag at tinayuan ng mga bahayan. Yung mga burol, mga hill, flinat siya and then nag-build ng mga houses. Noon ba yan? Check. Ngayon or X noon. Next, number 4. Maraming ipinatayong gusali sa kapatagan, burol at talampas. So, dun sa ating mga plains, sa hill, marami daw mga buildings na doon. Check or X. Next, number 5. Hindi na malinis ang tubig ng mga ilog sa lungsod. Sa mga city daw, sa mga city, din sa Manila, hindi na daw malinis yung mga river nila dyan o yung tubig. Yung water ng river nila. It's not clear anymore. Check or X. Next, number 6. Ang kapatagang malawak na taniman ay ginawang mga subdivision or panahanan. So yung rice fields, nag-build doon ng mga houses. Check or X. Ngayon, pag X, pag check, noon kapag X. Next, number 7. Ang dating kahoy na tulay sa ibabaw ng ilog
ay ginawang konkreto upang maging mas matibay. Okay? Yung dati, yung bridge ay wood lang, yung log. Pero ngayon, naging concrete na siya. Check or X? Number 9, maraming lumang istruktura sa komunidad. Marami daw kayong mga old structures in your community. Struktura yung mga buildings, mga churches. Okay, next number 10. Malinis pa rin ang mga sapa at ilog. Okay, yung mga river daw and stream are still clean. Check or X? Now, you are gonna draw happy face if the sentence is correct, and sad face if not. Number 1, tinatamnan ng mga gulay ang mga bakanteng lote sa komunidad. Okay, you are planting vegetables dun sa mga vacant lot in your community or in your place. Happy or sad? Next, number 2, ang mga tao sa komunidad ay nagtatapon ng basura sa ilog. The people in your community are throwing garbage in the river. Happy or sad? Next, number 3, pinagsisikapan ng mga tao sa komunidad na panatilihin ang kagandahan ng anyong lupa at anyong tubig sa kapaligiran ng kanilang komunidad. So the people who are living in the community make sure that the anyong lupa, the water forms, and the land forms are still beautiful and it's maganda pa rin, magandang. Okay? Number 4, tinatambakan ng lupa ang ilog o sapa at tinatayuan ng mga kabahayan. So, yung river, you're gonna put sand on that one and then you're gonna build house there or buildings. Tama? Kasi yung river medyo na siya. Few na lang yung water niya. So, ang ginawa nila ng tinambakan nila lalo. So, paano yun? Hindi na siya, yung pag lumaki yung tubig, hindi na makakadaan yung tubig pag lalo na kung malakas yung ulan, di ba? Okay, so ang ginawa nila, tinambakan daw nila yung river or yung sapa at ginawang tinayuan ng bahay. Tama ba yon or mali? Next, number 5, tinatamnan ng mga puno ang mga burol at kabundukan. So, nagpa-plant daw ng trees dun sa mga hills and mountain. Happy face or sad face? Okay, so close your book and let us proceed about yung mga famous na anyong lupa, landforms in community. So the first one is Bulkang Taal. So ang Bulkang Taal ay makikita sa Taal, Batangas. Saan makikita ang Bulkang Taal? Correct. So ito yung smallest volcano sa buong mundo. Okay? And it is in nasa gitna. Okay? Nasa center siya ng lawa. At ang tuktok nito ay matatanaw sa lungsod ng Tagaytay. So, kapag pumunta ka ng Tagaytay, makikita mo ang Bulkang Taal. Pero ang Bulkang Taal ay nakabilong saan? Sa Taal, Batangas. Next, another landform ay ang Bulkang Mayon. So, ang Bulkang Mayon ay saan makikita? Correct, sa Albay, Bicol. Ito ay may malaapang hugis. Yung malaapa, cone. Okay? Parang cone siya. Okay? Perfect cone ang tawag pa sa kanya. Next, the next one is yung Chocolate Hills natin kanina na makikita sa Carmen, Bohol. So, yan yung Chocolate Hills. Nagiging chocolate if it is sunny and nagiging green kapag rainy. Okay? Next, bulubunduki ng Cordillera. So, saan ito makikita? Sa Cordillera. So, this one, ito yung may pinakamataas at pinakamalaking
bulubundukin. So dito makikita yung hagdan-hagdang palayan or rice terraces. So yan yung hagdan para siyang stairs. And then yung green dito, diyan nakatanim yung mga rice. Okay po? So diyan yon. And kinilala itong isang pandaigdig na puok. It's na, ng UNESCO. Okay? Next, and this is the last one. Bundok Apo. Last one for landforms. Okay? Anyong lupa. Ang Bundok Apo ay it is part of Cotabato, Davao, and Davao del Sur. Okay? Davao City and Davao del Sur. So, tatlong lugar ang nakakasakop sa Bundok Apo. So, ito yung pinakamataas ng bundok sa Pilipinas. Highest mountain in the Philippines. And maraming mountaineer ang pumupunta dito. Okay po? So, yan yung ating mga tanyag na famous landforms. Bulkang Taal, Bulkang Mayon, Chocolate Hills, Bulubunduki ng Cordillera, at Bundok Apo. Punta na tayo ngayon sa famous waterforms. So first ay yung, tanda nyo pa to, Talo ng Magdapyo or Talo ng Pagsanhan. So saan ito makikita? Sa Pagsanhan, Laguna. Okay. Also, another famous waterform is the Puerto Princesa Subterranean River. Okay, dyan kayo papasok. Nakalimutan ko itanong. Mamaya itatanong natin. So dito, ito ay isa sa mga new 7 wonders of nature. Okay? Because of the form of the limestone inside. Okay? So itong tourists, they're gonna go in para makita yung yung formation ng mga bato dito, mga limestone. And then, marami ding animals na makikita sa loob. You want to go there. Okay, next. Another landform. Another famous water form is the Manila Bay or Look ng Maynila. Saan makikita ang Look na Maynila? Sa lungsod ng Maynila. So, ito yung tinuturing na pinakamagandang daungan sa Asia. Okay? Ito ay daungan ng mga barko mula sa ibang bansa. So maganda ditong tanawin yung paglubog ng araw, yung pagset ng sun. Ito yung sa Manila Bay. Next is Talon ng Maria Cristina or we call it Maria Cristina Falls. Saan to makikita? Sa Iligan, Lanao del Norte. So it is also known as Twin Falls or Kambal na Talon. Why? Look, 1, 2. Okay? It's one and pinaghiwalay lang siya nung big stone dito sa taas nung sa tuktok nung falls. It's one fall and then naging parang siyang twin, naging dalawa dahil dun sa malaking bato. And the energy that comes from this water, look ang lakas-lakas niya, ay serve as the electricity in the big part of Mindanao. So ginagamit itong electricity, okay? Ng taga Mindanao. Not all part of the Mindanao, pero most of ng mga part ng Mindanao. And this is the last in our famous waterforms. Ito yung Tubataha Reef National Marine Park. Alam nyo ba na ito ay dito sa Pilipinas? Oo, dito yan. Ito ay makikita sa Palawan. So we can find here yung iba't ibang uri at maliliit na isda, okay? Small fish, corals, at marami pang iba. Look, it's so nice. And also, this one is also declared ng UNESCO as a World Heritage Site. Like the
rice terraces also. Okay? So now, tanong ni Teacher Bell kung sino yung mga nakarating. Sino na nakarating dito? Hindi naman sa loob. Sino na hindi nakarating dun sa Taal? Sino lang yung nakakita na ng Bulkang Taal? Taas ang kamay. Okay, very good. Sino dito sa Bulkang Mayon? Oh, buti pa kayo. Gusto ko rin dyan makapunta. Etong Chocolate Hills. Sino na nakakita sa Chocolate Hills? Nakapunta na doon. Very good. Ito sa Cordillera, yung hagdan-hagdang palayan. Okay? Sino na nakapunta dyan? I want to go there also. And this one, Bundok Apo. Sino na naka-hike sa bundok ng Apo? Pinaka-highest mountain sa Philippines. Okay, next. Sino na yung nakapunta sa Talon ng Pagsanhan or Talon ng Magdapio? Okay, dito, sino na naka-visit sa Subtinarian River, sa ng Puerto Princesa, Palawan? Okay. How about here? Sino na yung nakapunta sa Manila Bay? Okay. And this one, sino na nakakirating sa Maria Cristina Falls? And last, sino na nakapag-dive dito sa Tubataha Reef? Taas ang kamay. So, paglaki nyo, puntahan nyo to. Okay? So, make sure na ma-visit nyo ang mga places ng Philippines kasi magaganda ang ating bansa, ang mga lugar sa ating bansa. Okay, kuhanin ulit ang inyong civics book at i-open sa page 167. 167. Okay, number 1. Saan makikita yung Puerto Princesa Subtinarian River National Park? Okay? Saan siya makikita? A. Albay. B. Carmen Bohol. C. Pagsanhan, Laguna. D. Lungsod ng Puerto Princesa. Or E. Lanao del Norte. Next, number 2. Saan naman makikita ang Talon ng Pagsanhan? A. Albay. B. Carmen Bohol. C. Pagsanhan, Laguna. Napakadali nito, may mga clue. D. Lungsod ng Puerto Princesa. Or E. Lanao del Norte. Next, let's go to number 3. Bulkang Mayon. Bulkang Mayon, yung may perfect cone. And nakita niyo saan to? Sa internet, yung last time, yung Albay, after ng Rolly, nagkaroon siya ng sombrero or salakot, cap, na clouds. Okay? Pwede nyo i-search yun, makikita nyo yun. Nung after ng Rolly, nagkaroon siya ng parang salakot. Okay? So, ang Bulkang Mayon, saan natin makikita? A. Albay. B. Carmen Bohol. C. Pagsanhan. D. Puerto Princesa or E. Lanao del Norte. Next, number 4. Yung Chocolate Hills. Okay? Saan natin yan makikita? A, B, C, D, or E. And the last one, Talon ng Maria Cristina. Talon ng Maria Cristina. Okay, let's proceed to letter B. Saang B matatagpuan ang Bulkang Taal? Saang B daw matatagpuan ang Bulkang Taal? So, pili kayo dito. Bulacan, Batangas, Baguio. Asan dyan yung tamang sagot? Next, number 2. Anong L ang kulay ng Chocolate Hills kung tag-ulan? Anong letter L ang kulay ng Chocolate Hills kapag rainy season? Okay, L, O, L. Next, number 3. Anong K ang matatagpuan sa Tubataha Reef National Marine Park? Okay, anong K? K, Corales. Corales. Another K, Kahon. Another K ay Kariton. Anong K ang makikita sa
Tubataha Reef National Marine Park. And number 4, anong P ang nakikita sa malawak na taniman sa Bukidnon? Anong P ang makikita sa kikita sa malawak na taniman sa Bukidnon? Yung sa Cordillera, anong P yun? And number 5, saang NO matatagpuan ang malawak na taniman ng tubo? Saang NO makikita ang malawak na taniman ng tubo? Hindi naman natin yan napag-aralan yung number 5. So, bonus yan kung hindi nyo rin alam yung sagot. Kasi wala naman yan doon sa ating diniscuss. Okay po? So, close your book. And for your assignment, study for our quiz tomorrow. Take a picture, especially yung mga lugar kung saan matatagpuan. Okay? Yung ating mga famous landforms and waterforms. And take a picture of pages 155, 156, and 167 and send it in our class dojo. Thank you everyone and see you tomorrow. Bye-bye.